Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po gagawa po tayo ng maraming English sentences o marami pong mensahe sa English. At ang maganda pa dito ay maunawaan nyo ng maigi, ng eksakto kung anong ibig sabihin ng bawat salita na ginawa ninyo sa ating lesson ngayon. Okay? Bali meron po akong ituturo po ditong salita na dapat maunawaan nyo ng maigi. Okay? Para pag narinig nyo yan sa inyong kausap na Amerikano, ay maunawaan nyo siya ng eksaktong-eksakto sa gusto niyang ibigay na ideya. Okay po? So, sana po tapusin nyo para humusay po kayo sa paggamit ng salitang ito kasi gamit na gamit po ito. Okay? So, punta na po tayo sa ating halimbawa. Hinugasan ko iyon para sa iyo. Hinugasan ko iyon para sa iyo. Kapag in-English po natin yan, ang una po muna nating i-translate ay yung pinag-uusapan. At ang pinag-uusapan po natin na itong nasa taas. At ang pinili ko po ay itong ko. So, pag in-English ang ko, ay. Sumunod po ay yung aksyon na ginawa ng ating pinag-uusapan. At ano ba ang ginawa ko? Meron akong hinugasan. So, itong hinugasan, yan yung aksyon na ginawa ko. Kapag in English, ay wash. Okay, naka-past tense. Kasi kung mapapansin nyo, pag sinabing hinugasan, tapos na. At pag sinabing tapos na, patungkol yan sa past tense. Naka-past tense ang spelling ng inyong aksyon para sa wash. Sa halip W-A-S-H lang, lalagyan nyo ng ED para masabi nyo na natapos nyo na ang naturang aksyon. At yun ay ang paghugas. Nahugasan nyo na. Okay? Tapos, ang isusunod nyo po dyan ay yung tinatawag na object. Ano ba yung hinugasan nyo? So, ito po ang ginamit ko, yung salitang ito o iyon. Meron ako itinuturo na bagay na yun yung tinutukoy ko na hinugasan ko. So, itong iyon o ito ay kapag in English ay it. Okay? Ngayon, ang gusto kong iparating dun sa aking sinasabihan ay ginawa ko itong paghuhugas na ito para hindi ka na maghugas. Magkakaroon ka ng benepisyo. Hindi mo na kailangan maghugas, kaya pwede mo nang gawin kung ano man ang gusto mong gawin agad. Binigyan kita ng benepisyo. At para masabi ko yan na benepisyo yan para sa'yo, gumamit ako ng por na tinagalog natin ng para sa o para kay o para kina. Okay? So yan ang itinuturo ko sa inyo ngayon, ang paggamit ng por. Na pag gumamit kayo ng por, may ibinibigay din na ibig na sabihin yan na binibigyan ng ating pinag-uusapan ng benepisyo yung taong itinuturo po natin. At ang itinuturo po nitong por ay itong iyo, akin, atin o amin, kanya, kanila o kaya si Kiano. So tandaan nyo na, ang por o ito po ay tinatawag na preposition ay maraming gamit po yan. At isa na nga po itong itinuturo ko sa inyo na sinasabi natin na pag ginamit natin yung por, ibig sabihin ay nagbibigay ng benepisyo yung ating pinag-uusapan. Okay po? So napakalaking bagay niyan. So pag narinig nyo yung ganito, sa English, I wash it for you. Ibig sabihin, napakabait nung Amerikanong iyon. Kasi, naghugas siya para sa'yo. Para magkaroon ka ng benepisyo. Hindi mo na kailangan maghugas pa. Siya na ang naghugas. So, yun po ang naibibigay ng preposition for. At yan ang gusto kong ituro sa inyo na ang preposition po ay may iba't ibang ibig na sabihin na kailangan nyo pong malaman. At isa na nga po itong pagbibigay ng benepisyo, itong for, na dapat yung tandaan kasi gamit na gamit. Okay po? Okay, ngayon magbigay pa po ako ng iba pang halimbawa. Subukan natin itong si Keanu. Siyempre, pag tinagalog natin yung
for na ituturo natin si Keanu na magkakaroon ng benepisyo, ang gagamitin naman natin ay para kay. Halimbawa po, pininturahan mo iyon para kay Keanu. Kapag in English po natin yan, you painted it for Keanu. Okay? Tapos kung ang dalawang particular na pangalan ng ginamit nyo, kunyari Mario, si na Mario at Luigi, ang gagamitin nyo naman ay para kina. Para kina Mario at Luigi. Halimbawa, pininturahan mo iyon para kina Mario at Luigi. Kapag in English po natin yan, you painted it for Mario and Luigi. Yung at magiging and sa English. Okay, so yun ang ibig ko sabihin sa para sa, para kay, at para kina. Okay? Ngayon, naglagay pa po ako dito ng iba pang mga aksyon na gamit po. Okay? Kunwari, katulad po nito, ipinanalo. Okay? Susubukan po natin yan. Ipinanalo niya iyon para sa kanila. Ipinanalo niya iyon para sa kanila. Kunyari po yung niya dito na ating pinag-uusapan ay lalaki. So, he ang gagamitin natin. Kung babae ang gusto nyo, she. Pero sa ngayon, he po ang gamitin natin para sa niya. So, subukan natin. He won't eat for them. He won't eat for them. Para sa ipinanalo niya iyon para sa kanila. So, andali na po, di ba? So, nakakabuo na po agad kayo ng sarili ninyong English sentence, tapos unawang-unawa nyo pa ang ibinibigay nyong ideya. Okay? Kasi alam nyo naman, pag sinabing ko, ay. Di ba? Pag sinabing hinugasan, wash. Alam na alam nyo yung ideya. Pag sinabi nyong iyon o ito, it. Pero ang nakakalito talaga ay pour. Ano pa talaga ibig sabihin ng pour? Eh di naipaliwanag na po natin. At yun ay magbibigay ng benepisyo dito sa tutukuyin niyang tao na nasa baba. Okay po? Ngayon, kung gusto niyo magdagdag ng action dito, dapat i-spelling nyo ng naka-past tense. So, kailangan nyo ng dictionary. Kunyari po, itong chose, yan po ay past tense ng choose. Yung C-H-O-O-S-E. Na pag tinignan nyo sa dictionary yung past tense ng C-H-O-O-S-E, chose ang ibibigay sa inyo, pinili. Okay? Kunyari po, wala po dito yung salitang gamit na gamit din po yun eh. Yung save. Yung S-A-V-E-D. Itinabi. Save. Itinabi. Ang sa Tagalog. Pwede nyo ilagay yan dito. Gamitin. Okay? At ang inyo rin kailangan na gamitin na salita ay yung transitive verb na lagi kong itinuturo sa inyo. Ibig sabihin, yung salitang iyon ay pwedeng sundan ng object. Okay? At ang object na tinutukoy ko ay itong it. O sa Tagalog ay ito o iyon. Okay? Lagi ko yan itinuturo. Lalo-lalo na doon sa dating-dati pa. Kaya sana napanood nyo na lahat yon para unawang-unawaan nyo yung pag sinabi kong transitive verb. Okay? Kasi may transitive verb at may intransitive verb. So, yung ginamit ko pong mga salita dito na verbs o action ay transitive verb po. Naka-transitive verb. Okay? So, yan lang naman yung mga dapat yung tandaan. Okay? So guys, maraming salamat nga pala po dun sa umo-order sa Shopee gamit po ang
Shopee link ng page natin para magbigay po ng tulong dito po sa ating page. Kasi nakaka-commission po ng maliit kahit papano. Nakaka-commission ng 5 piso, ganun. Minsan nakaka-10, yan. Malaking bagay po yun para makaipon po tayo dito. At para, syempre, pag nakaipon, makakabili po tayo ng mga bagay na pwede kong gamitin dito po sa mga aralin natin. Mga libro, ganun. Di ba po ba? So, at saka yung mga kailangan po, yung mga pang-upgrade lang po ng mga sa computer, 'di ba? Yung sa mga mouse, keyboard para lang ma-upgrade natin at saka sa mga software. Kailangan na kailangan po. Kaya maraming salamat po talaga doon sa mga nakasubscribe sa atin para tulungan po itong page natin at saka doon sa mga nagbibigay ng tulong po doon sa Shopee link po ng page natin, yung kumukuha po bumibili po ng item sa Shopee gamit po yung link natin. Yun po ay yung item dito sa page o yung item na gusto nyo. Makakapagbigay po ng commission yun sa page natin. At maraming salamat din po doon sa mga naglalike at nag-share para dumami naman po tayo at makita rin naman po ng iba. Maraming salamat po.